Ashhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kumusta ho kayo, kapatid? Opo, kapatid. Okay. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Una sa lahat ay idalangin po natin sa Panginoon, kayo ay kanyang ingatan, lahat ng inyong mga pamilya sa lahat ng mga masasama. Ganun din idalangin natin sa Panginoon na kanyang pagkalooban ang maikling oras natin ngayon ng maraming kabutihan. Ito po ay tungkol po sa usapang paghahanap ng katotohanan. Isa po sa dapat po natin malaman ay ano po ang tunay at totoong kabutihan ng ating mga sarili. Dahil po sa lahat ng ating mga pagsusumikap, kapatid, ay wala po tayong layunin maliban lang sa paano po natin maibigay sa ating mga sarili ang kaniyang totoong kabutihan, totoong tagumpay. Ito lang ang ating layunin sa lahat ng ating mga pagsusumikap. So, nagkakaiba ang mga pag-uunawan ng mga tao sa ano man ang kanilang naunawaan, yun ang kanilang pinagsusumikapan. Yun ang kanilang pinagsusumikapan. So, ang masasabi po natin na para po direct na malaman po natin na ang tunay na kapayapaan, tunay na tagumpay ng isang tao ay ang kanyang pagsusumikap o pagsasabuhay sa anuman layunin ng tagapaglikha sa kanya o lumikha sa kanya. Dahil po sa ang tunay na tagapaglikha, siya po ang matatawag na tunay na Panginoon at siya po ang matatawag na tunay na karapat-dapat sambahin. Kailangan po natin malaman na ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ito ay buhay na talagang napakadelikado. Bakit po natin nasabi na ito po ay napakadelikado? Dahil sa hindi katulad ng buhay na pinagkaloob niya sa ibang linika. Kapag sila ay mabawian ng buhay, hanggang doon lang sila. Pero tayo, ang klaseng buhay na pinagkaloob niya sa atin ay buhay na walang hangganan. Ito ay hindi nangangahulugan na tayo po ay mabawian ng buhay, madatnan ng kamatayan, ay hanggang doon lang tayo. Hindi. Nararapat po sa bawat isa sa atin, lalo na ang taong magsusumikap, maunawaan niya kung ano po ang layunin ng kanyang buhay o ano po ang matatawag na tagumpay ng kanyang sarili,
ay paniwalaan niya po, nararapat niyang paniwalaan na pagkaraan ng kanyang kamatayan, siya po ay babangon muli, buhayin muli. Dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hangganan. Ibig sabihin, kaya tayo bubangon muli, bubuhayin muli dahil sa ipagpatuloy po natin yung buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Dahil sa ang klaseng buhay na pinagkaloob niya sa atin, buhay na walang hangganan. So, ang kalagayan na ating madadatnan doon sa kabilang buhay, ito po ay nakadepende sa kalagayan natin dito sa maikling oras, panahon natin dito sa mundong ibabaw. Ibig sabihin, ay dito po nakasalalay ang tagumpay po natin doon sa kabilang buhay, na ang buhay po natin doon sa kabilang buhay ay ang walang hangganan. Kapag maayos, wasto, ang pamumuhay natin dito sa mundong ibabaw, ang kanyang maibubunga ay tagumpay doon sa kabilang buhay na walang hangganan. Kapag tayo naman ay magkamali, ibig sabihin hindi magiging wasto ang ating mga gawain dito sa mundong ibabaw, ibig sabihin magkamali po tayo, ay ang kanyang maibubunga, maidudulot ay parusa ng habang buhay doon sa kabilang buhay. Kaya po natin nasabi na ito po ay napakadelikado. Napakadelikado dahil sa ang tagumpay po natin doon sa kabilang buhay, ito po ay nakasalalay sa maikling panahon natin dito sa mundong ibabaw. Kaya dito po kailangan ng isang tao malaman, maunawaan kung ano talaga ang layunin ng kanyang buhay dito sa mundong ibabaw. Hindi po natin ito maipagpatiwala sa katulad natin ng isang tao dahil ang isang tao, siya po ay kabilang sa kanyang katangian ay siya po ay magkakamali. Para po tayo makasigurado, ipaubaya po natin ito. Doon po natin pagtiwala kung sino man ang lumikha sa lahat ng mga linikha. Dahil kapag nagtagpuan po natin, nalaman po natin kung sino talaga ang lumikha sa lahat ng mga linikha, siya rin ang matatawag na karapat-dapat magiging Panginoon, siya din ang matatawag na karapat-dapat sambahin. So ngayon, sino po yung lumikha sa lahat ng mga linikha? Sino po yung lumikha sa lahat ng mga linikha? Siya yung Panginoon na lahat ng mga linikha ay nagpapatira pa sa Kanya. Maaari po natin pakinggan yung sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, banal na Quran. Ito po ay nangangahulugan na siya po ang kinikilala ng lahat ng mga linikha. Sa kanyang sinabi, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wasyajaru wal jibalu wad dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa alaihi al adab. Sa madaling kahulugan, kapatid, sa sinabi ng Panginoon, hindi mo ba nalaman o Muhammad, anna Allah, katiyakan ang Allah, katiyakan ng Allah, yasjudu lahu man fis samawati, siya po ay nagpapatira pa sa Kanya, ang lahat ng mga linikha na nakatira sa 7 palapag na kalangitan. Wa man fil ard, at ganun din nagpapatira pa sa Kanya ang lahat ng mga linikha
na naka naka uh, nakatira sa 7 palapag na kalupaan. Dahil sa hindi lang tayo ang linika ng Panginoon, kundi marami ang linika ng Panginoon. Kung ikukumpara po natin ang bilang ng mga tao sa ibang linika, katulad ng mga anghel, na ito po ay sinabi ni Propeta Muhammad, "Afatis sama wa huqqalaha an ta'itta." Ibig sabihin, dahil sa nabigatan ang 7 kalangitan, 7 palapag ng kalangitan, sa dami ng mga anghel na nakatira sa kanya. Bakit? Sobra ba napakaraming mga anghel na nakatira sa 7 palapag na kalangitan? Sobrang dami. Dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad, "Ma fiha mawdi'u shibrin, ma fiha mawdi'u shibrin illa wa fiha malakun sajid." Walang lugar doon sa 7 kalangitan na katulad na lugar na malalagyan ng 4 na daliri, kundi mayroong isang anghel sa lugar na ito na siya po ay nagpapatira pa sa Panginoon Allah. So ipagpatuloy po natin yung binanggit natin kanina na talata na salita ng Panginoon. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati. Hindi mo ba naalaman, naunawaan o Muhammad, na ang Allah, siya po ay nagpapatira pa sa kanya ang lahat ng mga linikha na nakatira sa 7 palapag na kalangitan, at nagpapatira pa sa kanya ang lahat ng mga linikha na nakatira sa 7 palapag na kalupaan. Wasyamsu, at ganun din nagpapatira pa sa kanya ang araw. Ibig sabihin, pati yung araw ang kanyang kinikilala na Panginoon ay ang Panginoon, na ang tawag sa kanya ay ang Allah. Wasyams wal qamar, ganun din ang buwan nagpapatira pa sa kanya. Wan nujum, ganun din ang mga bituin nagpapatira pa sa kanya. Wal jibalu, at ganun din ang mga bundok nagpapatira pa sila sa kanya. Wasyajar, ganun din ang mga puno nagpapatira pa sa kanya. Wad dawab, ganun din ang mga hayop nagpapatira pa sa kanya. Wa kathirun minan nas, at mayroon din marami sa mga tao na sila po ay nagpapatira pa sa kanya. Wa kathirun haqqa alayhi al-adhab, at ang karamihan naman sa mga tao ay ang nararapat po sa kanila ay ang parusa. Bakit po sila ganito ang kanilang matatanggap? Dahil po sa nagkamali po sila sa pag-unawa kung sino ang matatawag na tunay na Panginoon, sino ang matatawag na karapat-dapat sambahin. Kaya itong Panginoon na ang tawag sa kanya ay ang Allah, at siya po ang kinikilala ng lahat ng mga linikha, sa kanya po dapat ipagtiwala ang layunin ng ating buhay, maikling buhay natin dito sa mundong ibabaw. Dahil po sa kabilang sa katangian ng Panginoon, la yakdhib, hanggang kailan ay hindi magsisinungaling. Hanggang kailan ay hindi magsisinungaling. Ganon din, isa sa kanyang mga katangian ay la yukhti, hindi siya magkakamali. Hindi po siya magkakamali. Kapag sinabi niya, ito po ang wastong landas, yun ay totoong wastong landas, dahil po sa hindi siya magkakamali. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, at higit sa lahat, alam niya kung ano ang ikakabuti ng lahat ng kanyang mga linikha, at alam niya, batid niya, ano po ang makakasama sa lahat ng kanyang mga linikha. Alam niya ano po ang makakabuti sa ating na mga tao. Kaya kung ano ang sinabi niya na layunin ng kanyang paglikha sa atin, yun ang dapat sa atin paniwalaan.
Yun ang dapat sa atin pagsumikapan. Ano po ang kanyang sinabi tungkol po sa layunin ng ating buhay? Sinabi niya sa wikang Arabic, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko linikha ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Kaya ako ay kanilang sambahin. Yung pagsamba sa Kanya, ito po ang pamamaraan na kinalulugdan niya at kinalulugdan niya para sa atin. Dahil po sa ito po ang tamang landas, ito po ang wastong landas para po natin maipagkaloob ang tunay na tagumpay ng ating mga sarili sa ating mga sarili. Para po tayo makasigurado na tayo po ay papasa pagdating natin doon sa kabilang buhay. Dahil sa kabilang buhay, doon po malalaman kung sino talaga ang nagtagumpay ng totoong pagtatagumpay. Doon sa kabilang buhay, doon malalaman kung sino ang nalugi ng totoong pagkakalugi. Dahil po sa dalawang lugar lang ang naghihintay sa atin. Una, ang paraiso. Pangalawa ay ang impyerno. So, kahit saan sa dalawang lugar na ito, ay ang kalagayan po, ang larawan o klaseng buhay natin doon sa dalawang lugar na ito ay buhay na walang hangganan. Hindi katulad yung buhay po natin dito sa mundong ibabaw ay may hangganan. Kaya po nasabi ng mga scholar sa Islam, lahat ng mga pinagsusumikapan po natin dito sa mundong ibabaw ay ito po ay napakaliit na mga kabutihan na napapaloob po sa kanila dahil po sa tayong mismong nagmamayari sa mga kabutihan na ito, sa mga bagay na ito, ay may hangganan ang ating oras dito sa mundong ibabaw. Kapag tayo ay mabawian ng buhay, ay iiwanan po natin ang lahat ng mga bagay na ito. Iiwanan po natin itong lahat. Ikumpara po natin ito sa mga kabutihan na madadatnan natin doon sa kabilang buhay ay sobrang napakahalaga. Bakit po? Dahil sa tayo mismo ang nagmamayari sa mga kabutihan doon sa kabilang buhay, lalo na doon sa paraiso, ay hindi po tayo mababawian ng buhay. Walang hangganan ang ating buhay doon. Hindi po tayo mababawian ng buhay. Ito po ay naunawaan sa isang kwento na nasabi ni Propeta Muhammad kapag sabi niya, kapag makapasok ang mga tao sa paraiso at makapasok ang mga tao sa impyerno, kausapin sila ng Panginoon at nasa tabi niya ang isang tupa at sasabihin ng Panginoon sa kanila, o mga tao sa paraiso, o mga tao sa impyerno, alam niyo ba yung nasa tabi kong isang tupa? At kanilang isasagot, alam namin yun ang kamatayan. At tapos sasabihin ng Panginoon sa kanila, yung kamatayan siya naman ang papatayin. Ibig sabihin, kapag namatay yung kamatayan, wala po tayong kinatakutan na kamatayan dahil sa yung mismong kamatayan ang namatay. O kayong mga tao sa paraiso, mananatili po kayo sa paraiso na walang hangganan. O kayong mga tao sa impyerno, mananatili po kayo sa impyerno na walang hangganan. Kaya kung ano ang madadatnan natin na kabutihan doon sa paraiso, sobrang napakahalaga dahil sa hindi mawawala sa atin, hindi mapuputol, hindi po tayo mababawian ng buhay. Kaya kung pinagsusumikapan po natin yung kabutihan natin dito sa mundong ibabaw, lalo na dapat natin pagsusumikapan yung mga kabutihan natin na madadatnan natin doon sa kabilang buhay. So, ang nararapat po sa atin ay malaman, maunawaan, ano po ang layunin ng buhay natin dito sa mundong ibabaw para po tayo hindi magkamali
sa pag-uunawa sa tinatawag na layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw, ipaubaya po natin ito sa sinumanang lumikha sa atin na siya po ang matatawag na karapat-dapat sambahin, siya po ang matatawag na tunay na Panginoon. Wala pong sinabi ng Panginoon na layunin ng ating buhay maliban lang sa katulad ng ating nabanggit kanina, ang pagsamba sa Kanya. Kaya ang taong nais niya ibigay sa kanyang sarili ang kanyang totoong tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay, walang pong nararapat sa kanya na tahakin na daanan maliban lang sa isuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Isuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin. Ibig sabihin, isuko niya ang kanyang sarili sa tinatawag na pagsamba sa Panginoon. Itong tinatawag na pagsamba, napakaraming klase. May uring pagsamba na ito po ay nagaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. Mayroon din klaseng pagsamba sa Panginoon. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating pananalita. At mayroon din klaseng pagsamba na ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating pag-uugali. Mayroon din klaseng pagsamba sa Panginoon. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng gawain ng ating mga puso. So lahat ng mga bagay na ito, lahat ng mga uring pagsamba na ito, lahat po ito napapaloob sa relihiyon ng Islam. Kaya ang unang hakbang sa pagsuko sa sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin ay yung pagyakap sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamaraan ng pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Mayroon pong pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso, si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga dila o mga bibig. Hindi na sapat naniwala na ang ating mga puso tapos hindi natin ito bibigkasin maliban lang kung tayo ay hindi makakapagsalita. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binigkas ng ating mga bibig, nararapat po sa atin isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya siguraduhin po natin na ang maikikilos ng bawat bahagi ng ating katawan ay yung mga gawain na naaayon sa pinaniwalaan ng ating mga puso. Yung mga gawain na naaayon sa binikas ng ating mga dila. Dahil sa kung magkasalungat ang pinaniwalaan ng ating mga puso at binikas ng ating mga bibig at yung isinasabuhay, ikinikilos ng bawat bahagi ng ating katawan, ito ay hindi katanggap-tanggap na pagsasaksi. Matatawag na katanggap-tanggap na pagsasaksi kapag nabuo po natin ang tatlong bagay na ito. Ito po ay kailangan. Kaya po tayo kung mayroon po tayong napapansin sa mga kapatid natin na mga Muslim ay parang hindi natin magugustuhan yung isa sa kanilang mga gawain. Hindi natin magugustuhan yung isa sa kanilang mga kilos. Bakit po? Dahil sa hanggang doon lang sila sa naniwala ang kanilang mga puso at binikas ng kanilang mga bibig at ang wala sa kanila ang pagsasabuhay. Kaya ang katanggap-tanggap na pagsuko sa sarili sa layunin ng Panginoon ay ito po ang pagsuko na nabuo po
naganap po dito ang tatlong bagay: ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso, paniniwala ng ating mga puso, pagbibigkas ng ating mga bibig, pagsasabuhay ng bawat parte ng ating katawan. Kaya kapag ang tao naganap niya o naisabuhay niya ang tatlong bagay na ito, walang makakahigit. Siya ang taong matatawag na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon, sa kanyang paglikha sa Kanya, at walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang buhay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Ito ay sinabi ng Panginoon, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Sa madaling kahulugan, sino ang makakahigit sa kagandahan ng kaniyang pamumuhay o pamamaraan sa taong isinuko niya ang kaniyang sarili sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon. Walang ginugusto ng Panginoon na layunin ng ating buhay maliban lang sa ang pagsamba sa Kanya. Kaya ito po ang aming naipapaliwanag sa lahat ng mga kapatid na hindi pa malinaw sa kanila, dahil po sa ito po ay napakahalaga. So kung mayroon tayong nalaman na napakahalagang bagay, nararapat po natin ito samantalayin dahil sa hindi po natin hawak ang ating mga sarili. Hindi po tayo sigurado kung aabot pa tayo sa darating na mga panahon, darating na mga buwan, darating na mga taon. Kaya kung mayroon tayong nalaman na napakahalagang bagay, lalo na kapag ang bagay na ito ay hindi naman mahirap, hindi naman gaano kahirap isagbuhay, isagawa, hindi naman ito aabot ng mga ilang minuto. Maari 1 minuto lang na isagawa po natin. Pero yung napapaloob sa kanya na kabutihan, sobrang napakahalaga. Bakit? Dahil sa ang taong naisuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po ay matatawag na nagbabalik loob sa kanyang Panginoon. Ang taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon, siya po ay pinaghandaan ng Panginoon na sobrang napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay siya po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat ng kanyang nagawang pagkakasala, kahit noon ay napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito, dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Isa po sa igagantipala ng Panginoon sa kanya, buburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. So katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad, ang isang taong nagbabalik loob sa kanyang Panginoon, katulad ng bagong sanggol. Alam po natin yung bagong isinilang, walang nagawang pagkakasala. Ganon din ang taong nagbalik loob sa kanyang Panginoon. Ganon din ang taong isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Ganon din ang taong kanyang niyakap o isinuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Kaya samantalahin po natin ito, mga kapatid, dahil po sa napakahalaga, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili. So ganito ang gawin po natin. Sundin niyo po ako sa anumang bibigkasin ko. Itaas po natin ang ating kanan kamay, ang ating hintuturo. Ito po ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang nag-isang Panginoon. Walang katambal at walang kaagaw. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng dalawang Panginoon, maraming Panginoon. Ang nararapat pong sa isa tunay na Panginoon ay Panginoon na la syarika lahu, walang katambal. Yun ang dapat, walang katambal. Ito po ang sinyalis. Pag nakita po natin ito ay ang sinyalis ay ang ating Panginoon na ay nag-iisa, walang katambal. Okay, bigkasin po natin ito, mga kapatid, sa lingwaheng Arabic, tapos
i-translate po natin ito sa lingwaheng Tagalog para maunawaan po natin. Okay. Ashhadu Ashhadu alla alla ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat Diyos na karapat-dapat sambahin sambahin maliban kay Allah, ba't kaya na at ako ay sumasaksi ako ay sumasaksi na si Muhammad si Muhammad ay kanyang sugo kanyang sugo at alipin, at alipin. at ako ay sumasaksi Ako ay sumasaksi na si Jesus na si Pitos ay kanyang sugo kanyang sugo at alipin. at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa inyong mga kapatid. Kayo po ay minahal ng Panginoon. Kayo po ay pinatawan ng Panginoon sa lahat ng nagawa nating pagkakasala dahil po sa kayo ang pinili ng Panginoon na pinagkaloob niya sa inyong napakahalagang bagay na ito. Dahil po sa ang dahilan, mahal po kayo ng Panginoon. Ang gabay na ito po ay hindi na ipagkakaloob sa sinuman ng kinapupuutan niya, kinagagalitan niya, kundi ito ay kanyang ipagkakaloob sa kanyang alipin na minahal niya. Kaya po natin nasabi na ito ay nangangahulugan na kayo po ay mahal ng Panginoon. Kaya congrats sa inyo mga kapatid. Congrats sa inyo mga kapatid. Ingatan po kayo ng Panginoon, lahat ng inyong mga pamilya. So welcome po kayo, mga kapatid.